Hello, good morning everyone. Ito na naman tayo sa panibagong vlog. At ito nga, wala tayong pasok ngayon at ikukwento ko lang, mag-share lang ako kung paano ba ang buhay dito sa Finland. Actually, talagang napakahirap ng buhay dito sa Finland. Lalo na ngayong winter, ay napakalamig. Pero katulad pa rin ng sinasabi ko ay talagang ganyan talaga ang buhay. At sa trabaho naman, wala namang madaling trabaho syempre. Yun, nakarating ako dito sa Finland February 2023 at hindi naman talaga ganun kadali ang buhay ng isang cleaner dito. Natatandaan ko nga nung nag-apply ako noon, puro online talaga yung ginawa ko. Bihira akong pumunta sa mga agency. Nagsesearch ako sa website ng dati POEA yun, ngayon Department of Migrant Worker na. Tuwing madaling araw nagsesearch ako ng mga trabaho kasi as a cleaner napakahirap talaga maghanap ng trabaho, pero sa awa ng Panginoon nakita ako siguro mga alas 3 na madaling araw ako nag-browse sa internet, tapos sinearch ko yung cleaner, hinahanap ko siya sa every country. Sinearch ko sa POEA doon kasi may mga legit agency doon, tapos itatype ko doon yung cleaner, for example is ang bansa ay USA, i-click ko yun, lumalabas siya doon yung mga legit agencies na may doong license. So tinry ko yung USA, tinry ko din yung Europe like yung mga Poland, tapos confused ako dun sa isang bansa, nakita ko Finland, ano ba yun, sabi ko nag-try ako doon na search yung bansang yan at tinype ko yung work experience ko as a cleaner. Ayan nga, lumabas yung mga agency doon at nakita ko tong agency, yung pangalan ng agency ko yung Giga Professional Partners Incorporated, na nangangailangan sila ng noong makita ko yun 50 lang yung kanilang work order. So in-applyan ko siya at tinignan ko yung kanilang website at nakita ko nga doon may work order nga sila. Kaya ang ginawa ko noon, nag-sign up ako doon sa website nila. Ako doon ng application, nag-send ako. Online din yon. Pagkatapos sinubmit ko. At pagkatapos ng mga isang linggo, nag-email yung agency ko, which is yung Giga Professional, at may pinapasend sila sa akin na mga documents katulad ng certificate of employment, diploma, passport, yan. Pagkatapos nung ma-screening na nila yon, nag-email uli sila sa email address ko at pinaschedule nila ako ng initial interview. Dati yung gamit pa namin doon yung Zoom pa siya, Zoom. So siguro mga 2 weeks yan, initial interview ako noon. At yun nga, nakapasa naman ako. Pagkatapos noon, hintay naman ako ng 2 years interview. Pero kasamaang palad tatagal lang kami noon kasi that time is 2022. Medyo kaano lang ng pandemic noon. At napakahirap talagang kumilos nung mga panahon yun. Pero sa awa naman ng Panginoon, may
employer interview naman kami. 2022 din ng ano yan. Siguro mga July yun. Tapos, nakapasa naman kami. Pagkatapos noon, makapasa kami, tsaka kami nag-medical, tsaka kami pinapunta sa opisina sa Taguig sa Bayani Road. Nandun yung opisina ng Giga Professional. Nagpasa kami ng mga documents at saka ako nagpa-medical na, pero yung iba kasi na malalayo, yung mga kasama ko sa Mindanao, sa Ilocos, o sa Baguio. Nung panahon na yon, doon na sila nagpa-medical. Pwede naman yun, nila basta accredited. Yung DOH yun. Pagkatapos nun, ganun kasi yung proseso, yung tema ng processing namin. At pagkatapos nun, hire na kami. Nag-aaral din kami ng Finnish language. Tapos napakahirap talaga nung Finnish language dito. Yung language nila talaga hindi basta-basta. Nag-aaral kami ng siguro kulang 1 taon din yun. Inabot din. Tapos pagkatapos niyan, kami, appointment naman, pumunta kami sa agency at kinaid nila kami paano appointment sa BFS para sa visa. At yung visa ngayon ay sagot din nila. Bali, nasa 32,000 na tayo yung binayad namin noon. O kung di ko natanda, basta mga ganyan. Sagot nila yung visa, yung plane ticket. Basta nagastos ko lang dyan yung mga pamasahe ko pagpunta sa Manila. Tapos pagpapa-scan, pag-send through email, yun lang. Tapos yung medical sa akin din yung 3,500. Pagkatapos nun, nag-book kami ng appointment. Habang naghihintay kami, medyo matagal din, 3 buwan din yung paghihintay namin ng visa. Pagkatapos, tumating ng visa, is dineliver siya sa agency. Tapos, pagkatapos nun, naghintay ulit kami kung okay na ba yung mga documents, kasi merong mga kontrata na kailangan na may stamp na galing Finland. Ang partner pala namin dito ng agency is yung Nordic Care Finland Oil. Sila yung counterpart sa Finland na nagpa-process ng papel namin. Kaya after nun, nung kumpleto na, tsaka kami nag-PIDUS. Online din yung PIDUS namin, yung Pre-Departure Orientation Seminar. Basta nung nag-a-apply kami nun, lahat yun online, hindi kami pumunta sa kung saan. Yung language training namin, online din yun. Hindi kami pumupunta sa agency namin para doon. Hindi, pumunta lang kami doon nung nag-visa kami, nagpasa ng documents. Tsaka nung umalis na. Yan. Pagkatapos nun, yan, nag-ready na kami at nung February 2023, umalis kami from Philippines to Dubai to Finland. At yun nga, ganun ang proseso kung paano ako nakapunta rito sa Finland. At yung total na na-hire sa amin nga pala is, yung first batch kami is, 7. Tapos yung second batch is, yung first batch namin, unang umalis kami 7, tapos first batch pa din yon 19. Bali, by batch yung namin, pag-alis namin. Tapos napunta ako dito sa Espoo, sa city, at yung iba naman sa mga province, katulad sa Leyte, sa Loya, mga probinsya ng Finland na
halos kulang 1 oras yung biyahe diyan. Luckily, sa city ako nakapunta at hindi naman, mahirap mag-travel kasi yung tren dito bus accessible at on time siya. Kaya gayon, kung sa mga gusto, kung kayo halimbawa gusto niyong mag-apply, huwag kayong susuko kasi kung makikita niyo yung daliri ko niyan, inborn siya. Inborn yan pero natanggap ako. Tatlo siya. Sa dalawa, tatlo. Ang Finland ay nagbibigay ng equal opportunities basta't ikaw ay kaya mo yung trabaho at kaya mo talaga yung kumbaga determinado ka sa trabahong ina-applyan mo. Kaya itong Finland ang pinakamagandang bansang napuntahan ko, na kung saan halos yung mga tao ay professional at napakaganda ng mga ugali. Hindi ko naman din discrimination, galing din ako sa Saudi at sa Dubai, pero dito iba yung trato nila. Kahit sabihin mo na cleaner ka, hindi ka nila itatrato na cleaner. Kumbaga parang level kayo, ganun yung trato nila. Kahit isang manager ang kausap mo, hindi mo siya tatawagin sa boss, tatawagin mo siya sa pangalan niya. Ganun dito, na which is napakaganda ng nila, equal opportunities. At siyempre kung meron kayong gustong itanong, pwede naman po akong message sa akin, o mag-comment kayo dito sa YouTube ko, at kung kaya ko naman sagutin, sasagutin ko po yan. At siyempre yun lang naman, sana makatulong ito. Salamat po. At sana mag-like and subscribe naman po kayo sa akin channel para updated kayo sa aking mga video. Kaya maraming salamat po. Bye!